Ngayon, pagkukumparahin ko naman yung sweldo ko sa Czech Republic at dito sa Denmark bilang CNC operator. Okay, sa video na ito, uunahan ko na kayo. Ang lahat ng sasabihin ko ay puro downside. Bago pa man ako makarating dito sa Denmark, alam ko puro negative yung lahat ng mga sinasabi yung mga nandito na sa Denmark, which is totoo naman talaga. Pero ang sa akin, sinishare ko ay sarili kong experience, dahil di naman ako naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Mas maganda pa rin yung ikaw mismo makakaranas, kasi doon mo mapapagtanto kung kaya ba ng sarili mo. Pero bakit pumunta pa rin ako dito kahit puro negative yung mga nasasagap ko ng mga balita galing dito? Ang sagot ko ay simple lang. Kahit naman sa atin siguro ng mga nag-a-abroad, ang habol natin ay malakihang sweldo. Pero sa kabaliktaran yan, paswertihan dito. Mabigat ang trabaho, pressure, at kailangan mabilisan ka kung gumalaw. Pero yung sinasabi ko naman ay dito lang sa DS Grouping Company na hawak ng blue collar. Pero kung mag-a-apply kayo as CNC operator, mas mabuti kung aalamin nyo muna yung company bago kayo mag-desisyon. Dahil itong video na to ay magiging babala para sa lahat na mag-a-apply dito. Dahil ang company na to, kung magtanggal ng tao ay walang awa. Tapos di ka naman hahanapan ng ibang company na malilipatan ng agency ng blue collar. Di ko sinasabi na magaling ako, dahil andito pa rin ako kahit nakakalampas 5 buwan na ako. Pero hindi ko pa rin mawala sa isip yung biglang tanggalan company na ito. Ngayon, 2 klase ang tanggalan dito sa company na to. Kaya kung mag-a-apply kayo papunta rito as CNC operator, maaari lang iwasan nyo na yung company na to. Uulitin ko, yung DS Grouping Company na hawak ng blue collar, dahil pangit talaga yung sistema. Kung magtanggalan dito on the spot, walang sinasanto, magpa-direct ka man o regular or hawak ng agency. Kaya ko to sinasabi ang company na to, dahil marami namang hawak na company ang blue collar kung saan-saan dito sa Denmark, gaya ng Copenhagen or sa ibang banda pa ng Denmark. Dahil simula nang dumating ako dito, sobrang dami na ng natatanggal ng mga trabahante. Kung hindi ako nagkakamali, more or less 50 na katao. Halo-halo yan, kasama ng CNC, welder at iba pa. Pero hindi lang mga Pilipino, pati mga ibang lahi. At ito nga pala yung libangan ng mga Pinoy dito sa Denmark kapag day off. Dahil ang day off dito ay 2 days. Ayan, nagbabasketball lang mga yan. Pero ako, iba naman kasi ang hilig ko. Hindi ako mahilig sa basketball. Natatakot kasi ako, baka ako ma-injury. Pero napadaan lang ako dito. At mabalik naman tayo sa topic. Ito nga pala yung 2 klase ang tanggalan dito sa company na to. Yung una, yung hindi ka makakapasa sa probationary period na 3 months. Ang pangalawa, kapag humihina yung order ng company, talagang nagbabawas talaga sila. Pili-pili na lang yung ititira. At sana magsilbing babala to sa lahat ng gusto makarating dito kung sa company na to. Pero sa kabila lahat ng sinabi ko, kung ikaw man ay mapanood mo ito, siyempre ikaw pa rin ang
masusunod, sarili mo yan eh. Gaya sa akin, alam kong negative yung mga nasasagap ko, gusto ko pa rin pumunta rito dahil sa sweldo. At ngayon, pagkukumparahin ko naman yung sweldo ko sa Czech Republic at dito sa Denmark bilang CNC operator. At ngayon, binuo ko yung content na to dahil sa comment ni Cedrex Bansales. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa panonood at pag-comment. At narito yung comment niya. Boss Alers, ingat at good luck sa'yo. At tiyaga lang habang may trabaho. Pasok lang ng pasok. Napaisip tuloy ako kung lilipat pa ako dyan. Kung may basic dito sa Czech Republic na 42k koron at magandang company. Ano sa tingin mo? Pa-advise naman since galing ka din dito sa Czech Republic. Sana mapag-usapan mo sa next video mo. Okay, ito yung may sasuggest ko sa'yo, Cedrex Bansales. Kung ganun ang magiging sweldo ko, tulad na nabanggit mo na 42k koron at magandang company, para sa akin hindi na ako susugal papunta rito. Dahil samut-sara yung mga negative na naririnig mo naman siguro. Hindi lang sa mga vlog ko, kahit sa mga kakilala mo na mga nandito na. Malamang sa malamang, mayroon ka na rin mga kakilala dito. Kaya mo to alam yung agency na to. Bale, ang sinisweldo ko pala sa Czech, ayon sa offer ko, 30,000 koron per month. Libre bahay, wala ng transportation, pero solder ko pa rin yung pagkain ko sa isang buwan. Sa makatuwid, nakapagpadala na rin ako ng malinis na 60k sa piso. At nakakapagtabi na rin ako ng savings kahit paunti-unti. At narito naman yung sweldo ko dito sa Denmark. Bali, ang offer pala sa akin dito ay per hour, 173 per hour. Tapos ang palitan ng pera dito sa piso ay 8.8, minsan 8.9. Para sa akin, di hamak na mas malaki pa rin ang sinasahod ko dito sa Denmark kumpara sa Czech Republic. Dahil yung isang buwan kong sinisweldo doon sa Czech Republic, 10 days ko lang dito or 2 weeks ko lang sinasahod ko na. Bale, ang 10 days ko na sweldo dito, umaabot ng more or less 65k sa piso. Bawas na ang bahay dyan. Tapos yung transportation ko naman ay motor. 50cc lang to pero goods na rin. At lalong lumalaki pa yan kapag uti-uti ka. Kung umabot ka man dito sa dulo ng video na to, maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog. Alers.